And at this time, mga minamahal, praise the Lord, tayo po'y dako na sa pinakamalagang bahagi ng ating panalagawain. Tayo po'y tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Mga minamahal, isandabi muna po natin ang ating mga ginagawa at ating pong ihanda ating mga banal na kasulatan. Amen? Tayo po'y manalangin. Let us lift our hands and pray. Dearest Heavenly Father, in the name of our dearest Jesus, once again, we thank Thee, O Lord, for blessing every part ng aming pag-worship sa iyo. Especially for moving in our midst, mahal na Panginoon, your Holy Spirit that we had received this day. We thank Thee, O Lord, hallelujah. At this time, mahal na Panginoon, we're going to study your holy word. Without you, I cannot do anything. Once again, we ask for forgiveness to cleanse us from all unrighteousness, lalo ibang lingkod, mahal na Panginoon. Forgive us, hallelujah. Open our hearts and mind and understanding to your holy word. And help me bring forth thy holy message with love and power. In the mighty name of Jesus and leading prayer ng ang beloved pastor, we rebuke all the power of darkness and beliefs and doubts from us. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. The highest praise, honor, and glory, and thanksgiving, hallelujah, hallelujah, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah na siya nating pinapupurihan. Amen. Praise the Lord. Bagamat hindi natin nakikita ang ating pinamahal na Panginoon, hallelujah, sapagkat sinasamba natin siya sa Espiritu at katotohanan, siya naman ay nasa ating kalagitnaan. Amen. Hallelujah. Nag-iingat sa atin, hindi natin nakita. Amen. Pag tayo po ay nagmamaneho, nagdadrive, nandiyan ang kanyang mga anghel nagbabantay sa atin. Amen. Hallelujah. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang banal na Panginoon. And secondly, I'd like to give also double honor and respect sa ating beloved and honorable Pastor Richard Alameda, the man of God, the end-time prophet of our loving God. And we also remember and cherish the blessed teaching and memories ng ating beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. And greetings din po sa lahat ng kanilang mga beloved children, in-laws, apo ng ating mahal na pastor, at sa inyo pong lahat, mga minamahal mga kapatid. Praise the Lord. God bless you po. At muli ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At binabati rin po natin ating mahal na mga kapatiran from Las Vegas. Praise the Lord. Edkin family. Hallelujah. Glory to God. Nakarating sila ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. At advance happy birthday, beloved Sheena de la Cruz. Happy birthday. Advance happy birthday. At welcome back mga minamahal ating mga kapatiran from Philippines. Beloved Pilcho Brother Art, beloved Sister Sol, beloved Sister Connie, Love and Isaiah. Sa kanilang maluwalhating pagdating. Ingatan sila ng ating pinamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa inyo pong lahat, amen, hallelujah, sa ating pong mga bisita, kung mayroon pa po tayong bisita, we have visitors, God bless you po, hallelujah. Ating pong pag-aralan ng salita ng ating minamahal na Panginoon, praise the Lord. Hallelujah, ihanda ating pang Biblia, mga minamahal, kung itabi na lang po natin muna yung ating cellphone, amen. And ating mga kapatiran, dito po sa loob, lahat, wala pong sa labas, amen. Hallelujah, tayo pagsalusaluhan po natin ang banal na salita ng mahal na Panginoon. Kung meron pong mga nasa labas, papasukin na po sa loob, mga minamahal. Amen. Praise the Lord, para wag nila maging habit yung pagka-preaching na nandoon sa labas, mga minamahal. Amen. Hallelujah, pagkat napakalaga ng ating pinag-aaralan palagi, ito yung salita ng ating pinamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. As I recall, mga minamahal na ating beloved parents in the Lord na talaga nilang pinapahalagaan, amen, ang salita ng ating pinamahal na Panginoon. Ating mahal na pastor, pag may Bible study, ay ang mga beloved kapatiran, mga minamahal, nagpe-preach, mga minamahal, siya po talagang binubuklat niya yung kanyang Biblia, amen. Hindi po natin makutawag na ito ay Holy Bible o Holy Cellphone, amen. Ang Holy Bible po ay yung ating Biblia, amen. Kaya kailangan dala natin yung ating Bible. Praise the Lord. Can you say, praise the Lord? Amen. Ating pag-aralan, mga minamahal, na tayo po ay magising, amen, sa pagkatulog, amen. Hallelujah. From the book of Romans, chapter 13, verse 11, dito po nakasagad, mga minamahal, kindly po pakibasa sa Tagalog na lang po, ako na po sa English. Praise the Lord. Mga taga-Roma, Kapitulo 13, versikulo 11. At ito yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Amen. Amen.
Tayo daw po mga minamahal, hallelujah, nakakilala sa ating minamahal na Panginoon, mas malapit na raw kaysa sa nung una na tayo nakakilala. Kaya ang sinasabi dito, tayo daw po ay magising sa ating pagkatulog. Amen? Hallelujah. And I'm not talking about po yung natutulog kayo na literal. Amen? Kasi English po, ang sabi dito, Romans 13:11, and that, knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. Apostle Paul is referring to those people who are, their faith is sleeping, mga minamahal, nangatutulog, na pagpunta sa gawain parang ritual na lamang, come and go. Mga minamahal, hindi talaga sinasapuso ang gawain. Dahil may posisyon tayong ginagawa sa gawain, mga minamahal, hindi natin pinapahalagahan na yung pagsunod. Mga minamahal, parang performance na lamang, hindi po ganoon, mga minamahal. Ang pagdalo natin sa gawain, mga minamahal, para ma-feel good lamang tayo, mga minamahal, para ma-relieve tayo, then we will come. Pero paglabas naman natin sa gawain, hindi naman talaga natin pinamumuhay. Huwag po, mga minamahal. It's time, it's now, it is high time to awake out of sleep. Sabi dito, for now is our salvation is nearer than when we believe, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Yung pong mga minamahal, yung mga sign, the sign that our dearest Jesus is coming very soon, napakarami na po, mga minamahal. Lagi nating nababasa when the apostles ask our dearest Jesus, what is the sign of your coming? Wars, famine, pestilence. It's already passed through, mga minamahal. Amen? At ngayon, marami pang dumarating. The Euphrates River, laging na-share palagi at na-share din dito, mga minamahal. Remember, beloved Minister Luke Smith, mga minamahal, na yun po ay na-dried up na. Amen? Imagine, napakalaking river, one of the major river in the whole world. Amen? Hindi basta-bastang river lamang to na malaki o creek. But this is a wide river, mga minamahal, that even mga minamahal ay malalaking boat can pass through there, mga minamahal. Amen? It's hard to build a bridge there dahil talagang so wide, malaki pa sa Pasig River. And that is the sign that our dearest Jesus is coming. It's already dried up na po, tuyo na. And according to the Bible prophecy, dito po dadaan ang King of the East, ang kanyang sundalo, para puntahan o makipag-battle sa Israelites, o tinatawag na Battle of Armageddon. And another sign, for hundreds of years and thousands of years, meron pong disyerto sa Saudi Arabia, mga minamahal. Alam natin ang Saudi Arabia, marami silang langis, pero sa tubig kulang sila. So ang ginagawa nila, mga minamahal, kumukuha sila ng water sa dagat at nagpatayo sila ng napakalaking mga giant container that will put doon yung water ng dagat and will, mga minamahal, refine it para mainom nila. And what happened, mga minamahal, in the middle of the desert, nagkaroon, mga minamahal, ng like a fountain. And it's still going on. If I'm not mistaken, until now, it's still going. I don't know how long ago na, mga minamahal, it was uploaded, mga minamahal, ng mga Saudi Arabia. Nagulat sila, lumabas doon yung tubig sa disyerto. In the desert, flowed, mga minamahal, out the water. And the list goes on, the pestilence. So it's time to awake ourselves, mga minamahal, hallelujah, sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang kung mag-isipan na lamang natin, magbasa ng Biblia, mga minamahal, o dumalo, mga minamahal, kapag ka mayroon na lamang occasion, dadalo tayo, mga minamahal, hindi kailangan consistent, continuous. Amen? Love the Lord with all your heart and all your might and all your soul and with all your strength. Yan po yung inawit natin kanina, hindi lang po awit yan, mismong nasa Bible yan. Amen? Nandoon, mga minamahal, ihinabilin ng ating pinamahal na Panginoon, sabihin mo sa mga Israelita, amen? Love the Lord, all your might, heart, and soul, and strength. Bakit, mga minamahal? Kasi tayo, mga minamahal, madali tayo makalimot. Ang ating laging napapriority, our priority is ourselves. Amen? Hallelujah. Kaya nga ang sinasabi ng mahal na Panginoon, hallelujah. And He said to them all, amen, hallelujah, that if any man will come after me and serve me, ibig sabihin, serve me, deny self, pick up his cross daily and follow me. Bakit? Gusto na mahal na Panginoon na siya ang una sa lahat. Amen? Siya ang una natin sa lahat. Kasi mga minamahal, yun nga, magiging makakalimot tayo.
So, pag pinapriority natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, number one siya, pagising mo ng umaga, pasalamat ka sa mahal na Panginoon. Amen? Sa mga unbeliever, they don't know this, mga minamahal. Amen? Maisip lamang nila mahal na Panginoon kapag ka Sunday. At ngayon, nakakalungkot, most of the people during Sunday, they are on the game, they are on the park, mga minamahal, they are on the mall. Wala silang time. Pagdating naman ng Monday, work na, Monday to Friday. Pagod na. Pagdating ng Sabado, nasa bar, nasa kung saan-saan weekends. Wala na silang time sa mahal na Panginoon. Sabi nga ng mahal na Panginoon, 6 days I give to you, but the one day, give it to me, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Let's read po, mga minamahal, yung another verse natin. Kindly po sa Tagalog, ating basahin, mga minamahal. Una, mga taga-Korinto, talatang 15, versikulo 2. Sa pamamagitan naman nito ay ligtas kayo, kung matyaga ninyong iniingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Amen. Hallelujah. Ito, sinasabi ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung matiyaga ninyong aalalahanin at gaganapin ang aking mga kautusan, mga minamahal, amen, kayo ay ligtas. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, tayo ay ligtas na sa panahon natin ngayon, mga minamahal, amen, na tayo nakakilala sa mahal na Panginoon at mainit na naglilingkod, ngunit pag nanlamig na tayo, yun ang problema. At merong mga minamahal na mga nanlalamig or nag-backslide, mga minamahal, tinatawag na backslider in the heart, na kahit dumadalo sila, mga minamahal, parang ritual na lamang ang pagdalo nila, pero balik sila sa buhay sa kasalanan. Amen? Ito po, mga minamahal, yung ibang mga fellowship, mga minamahal na sinasabi na once you are saved forever. Na sinabi rin ng ating mahal na pastor, I remember nung nag-preach siya sa Baguio, mga minamahal, hindi po ganun. Amen? Ang sabi nga ng Biblia, to them that who believe in Jesus Christ, no more condemnation. Kaso pinuputol nila yung basa, yung nag-translate sa Tagalog, wala na raw hatol. Pero sa English, pag kinontinue mo, mga minamahal, yung King James Version, amen, no more condemnation to them who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ibig sabihin, mga minamahal, not after the flesh, you set your mind and heart on things above, not on things on the earth. Kasi dito, mga minamahal, amen, what is the whole duty of man? Sa unbeliever, the whole duty of man, mag-work para umasenso, magkaroon ng magandang tahanan, magkaroon ng magandang kotse, magandang buhay, makapagbakasyon, magkaroon ng maraming pera para pagka magbabakasyon, kung saan, sa iba't ibang bansa, magpe-pleasure, mga minamahal, yun ang buhay nila. That is their life, mga minamahal. Amen? The whole duty of man. I remember I shared with you, isang father, in-advise niya ang kanyang anak, mag-aral ka na mabuti sa elementary, middle school, high school, hanggang college. At bawat doon, tinatanong niya para magkaroon ka ng magandang grades, makapunta ka sa magandang school, high school, o makapunta ka maaaring sa Harvard, Oxford, Stanford, on all those fine school. At pagkatapos nun, Dad, ano mangyari? Magkaroon ka ng magandang trabaho. Amen. You may become a doctor, accountant, hindi lang basta-basta accountant. Maybe you become one of the board members of the biggest company, like Dell, like Apple. Magiging mayaman ka. Yun ang whole duty of man sa unbeliever. Pero sa believer, sa atin na mga minamahal, what is the whole duty of man? Fear God and keep His commandment. Amen? Book of Ecclesiastes. Bakit inuna na mahal na Panginoon, ay sinasabi na mahal na Panginoon yung dalawang bagay na yan? Fear God. Because when you fear God, mga minamahal, kahit nasaan ka, amen, faithful ka sa mahal na Panginoon. Because if you don't fear the Lord, gagawin mo yung gusto mo. Ay, sa church lang naman to requirements eh. Sa church lang naman dapat ako maging refined sa pananalita, sa pananamit, sa pagbibihis, sa pag-iisip. Amen? Pero kapag ka nasa bahay ka na, nasa inyo, nasa trabaho ka na, ganun na lang makipag-away ka pa rin. Nagmumura ka pa rin. God forbid, amen. Walang nangyari sa atin na ganyan. Nagiinom ka pa rin, nagpupunta sa bar. Nagbibihis ka pa rin ng hindi ka lugod-lugod because you want to please the people. You want people turn head on you. Ang mga demonyo magte-turn din sa'yo tuwan-tuwa. But God will not be pleased. Amen. At sabi nga ng Biblia, mga minamal, I beseech you therefore. Pag sinabing word na beseech, talagang begging, sabi ni Pablo.
Offer your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen? That you may know what is the perfect will of God and what is pleasing unto God. Amen? Kumpleto na tayo ng salita ng Diyos. Amen? The problem, mga minamahal, if we are going to disregard the scriptures, mga minamahal, kung hindi natin ipapasok sa ating puso, pagpasok sa kanang tainga, labas din sa kaliwa. Mga minamahal, amen? We are like a listener, mga minamahal, lagi natin binabasa, amen? That beholding ourselves, listener but not a doer. Or like you are a person beholding your face on the glass and afterward you forget what you are. Nakalimutan mo na ikaw ay Kristiyano, that you must live a holy life, that you must act and speak and dress, and amen, and think to be holy. The Bible said, abstain from all appearance of evil. Kasama na rin po dito, abstain from evil thoughts. Because our adversary, mga minamahal, alam natin may enemy tayo, amen? Sino enemy natin? Si Satanas. At ang kanyang mga kampon, their goal, mga minamahal, hallelujah, is to destroy us. Hallelujah. Papasukin yung ating mind ng evil thoughts, yung ating heart. Amen? Pagka na-penetrate na, mga minamahal, dahil lack of prayer ka, mga minamahal, hindi ka nanalangin, hindi ka nagpe-pray, you will get easily penetrate. Amen? The devil will easily penetrate your mind and your heart. Kaya nga, mga minamahal, no regrets ka. Kahit na gumawa ka, mga minamahal, ng kasalanan, sasabihin mo, ginagawa naman ng lahat ito. Marami ang gumagawa. Ang katuwiran nila. Everybody is doing this. Huh? Yun ang katuwiran nila, mga minamahal. They don't have regrets. Oh, maliit na kasalanan lamang to. White lies lamang to. Wala pong white lies, mga minamahal. Once you lie, you lie. And lying is the most easy. Very easy to commit, mga minamahal. Wala kang gagawin. Basta mag-yes ka lang or no pag tinanong ka. But deep inside, mga minamahal, alam mo ng mahal na Panginoon kung ano yung nasa heart mo. Amen. Even manipulation. Kung meron kang minaplan dahil sa mga trabaho, mga minamahal, amen? Yung mga supervisor, kung minsan nagkakaroon ng ganyan, nagkakaroon sila ng pag-iisip dahil merong control sila sa lahat ng bagay, they manipulate everything. Amen? This is also, mga minamahal, unpleasing unto the Lord. Palakpakan natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, sa ating nabasa na ito, mga minamahal, na tayo ay magising. Let us be wake up, mga minamahal. Amen. At ang ating nabasa, mga minamahal, sa pamagitan naman nito, iligtas kayo kung inyong matiyagan, inyong iingatan ang salitang ipinangaral sa inyo. Kung walang tiyaga, mga minamahal, hindi nyo talaga pagsisikapan na sundin. Mga minamahal, nasa sa inyo na po yun. Amen. I remember, mga minamahal, ating beloved pastor, may nanaginip, umiyak ang mahal na pastor. Kasi during the rapture time, mga minamahal, I think sa Amoranto, nagkaroon ng bisyo ng ating mahal na kapatid. Ang sabi niya, mga minamahal, may mga naiwan. Ay may mga choir member pa, may mga preacher pa. Nakakalungkot, mga minamahal. May mga manggagawa pa maiiwan. Kaya, mga minamahal, imagine, mga minamahal, kaya totoo yung sinasabi ng Biblia, the righteous scarcely be saved. Yung mga banal ay bahagya ng makaligtas because once you disregard, mga minamahal, ang salita ng Diyos, nag-backslide ka, mga minamahal, kahit dumadalo ka, nanonood ka pa rin ng mga bagay na hindi ka ay kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. Amen. Ang mga movies ngayon, mga minamahal, I don't recommend any movies, mga minamahal, even love stories. Mga minamahal, wala nang restriction ang mga gumagawa ng movie, lalo dito sa Amerika. Laging merong nudity, laging merong word na profanity, mga minamahal. Pagka ito pinanood mo, mga minamahal, papasok sa mind mo to, it will enter in your mind. Abstain from all appearance of evil, mga minamahal. Ang nagpo-produce nito, mga minamahal, ay wala sa katotohanan at hindi naniniwala sa ating pinamahal na Panginoon. Amen? Lalo na ang Hollywood, mga minamahal. Ang sabi nga ng ibang mga minamahal, Hollywood, it become an agency of Satan. Kaya, mga minamahal, mag-ingat. Amen? Praise the Lord. Basahin po natin yung ating next verse. Kaya po, praise the Lord. Hebrews chapter 2, verses 3 and 4. Paano makatatanan tayo kung ating pababayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na pinangusap
ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. 4, na pawang sinasaksayan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. Amen. Sa English po ang sabi dito, Hebrew 2, 3, and 4, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by that heard him? God also bearing them witness, both with signs and wonders and divers miracles and gift of the Holy Ghost according to His own will. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, kung gaano katotoo yung mga signs and wonders and miracles that we had witnessed. And it happens also in our life, mga minamahal. Ganon din katotoo, mga minamahal. Hallelujah, na ang impyerno, that how shall we escape? How can we escape? Amen? If we neglect the great salvation. Paano ba na-neglect ang ating salvation, mga minamahal? Kapag hindi mo na sinusunod. When you're not obedient unto the Word of God, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Kaya nga lagi natin na-example, mga minamahal, sabi nga, as scriptures was written for us to be an example for us, para ma-motivate tayo, para reinforce yung ating heart and mind and soul na mag-focus sa ating mahal na Panginoon, the story of the Israelites. Amen? Where they disregard, mga minamahal, ang utos na mahal na Panginoon, ang magtiwala sa mahal na Panginoon. Hindi nakarating ang napakarami sa kanila, mga minamahal, sa lupang pangako. Amen? The next verse that we are going to read, mga minamahal, in 1 Timothy 4:1-2, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devil, speaking lies and hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Amen? Sa Tagalog po ating basahin, mga minamahal. Unang kay Timoteo, talatang 4, versikulo 1 hanggang 2. Ngunit hayag na sinasabi sa Espiritu, sa mga huling panahon ang iba'y magsitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. 2. Sa pamagitan ng pagpaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinihornuhan ang kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga. Amen. Amen. Palakpakan po natin muli ating minamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. The Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of the devil. You know, pag sinabing doctrines of the devils, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ay ang pupuntahon po nito, mga minamahal, ay kapahamakan. Amen? Because the devil's goal is to destroy and to kill. Amen? Kill, steal, and destroy. So, doctrines of the devil. Katulad na lang ng ating nasabi na once you are saved forever. Imagine, mga minamahal, naging aware ako dito, mga minamahal, nung ako'y bata pa sa mahal na Panginoon, about 19 years old, nagtatrabaho ko sa restaurant, nakita ko isang nakamaleta, disente. Mayroong Bible sa table niya at nandun yung kanyang beer. Habang kumakain, may maleta. Ginread ko ngayon. Sabi ko, kumusta po? Sabi ko, Christian po kayo? And then, nagkaroon na ng sharean, mga minamahal. Sinabi ko, ba't po kayo umiinom pa niyan? Nagpaliwanag na ngayon, mga minamahal. Amen? Nasa isang pananampalataya po siyang Kristiyano, mga minamahal, na tinatawag na bautismo, mga minamahal. Ngunit to make the long story short, this is another example, mga minamahal, hallelujah, that the blind leaders cannot lead the blind people. We are so blessed, mga minamahal, na talagang ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, ang tinuro, papuntang langit. Can you say amen? Amen. Okay, praise the Lord. I remember, mga minamahal, isang bishop sa isang congregation, I think Aglipay, probinsya. Siya po, mga minamahal, ay nanaginip. If I'm not mistaken, mga minamahal, doon daw sa Amoranto Stadium, nakakita siya, mga minamahal, ng napakahabang stairs. Stairs, mga minamahal, papuntang langit.
So ang ibig sabihin mga minamahal, yung nasa Amoranto Stadium, doon ang gawain natin mga minamahal, amen. Nakapunta sa langit mga minamahal, diretso papuntang langit, amen. Ang ating gawain, palakpakan natin mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ating mahal na kapatid na namatay na mga minamahal, ayaw na niyang bumalik. Sabi niya nung kinakausap niya, mahal na Panginoon, ikaw na ba yan? Oo, ako nga. Ito, tumingin ka sa kanan mo or kaliwa po yata. Sabi, pagtingin niya nakalagay, Jesus Miracle Crusade, Jesus Save, Jesus Heals. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, diyan ako dumadalo. Sabi ng mahal na Panginoon, yan ang buong katotohanan. Amen. That is the one that is truth. Amen. Kaya nga, mga minamahal, yung pagiging ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon nasa buong katotohanan, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ay talagang masasabi natin, mga minamahal, na talagang hindi masasayang yung paglilingkod natin. Amen. Even ourselves, mga minamahal, can testify. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Na tayo ay nasa katotohanan. Amen. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil narinig ko yung, pagka pinapanood ko yung mga preaching ng mahal na pastor, sabi niya, pagka nag-ayuno raw siya, mga minamahal, between life and death. Amen. Sana lahat po makinig sa preaching, mga minamahal. Kahit ako lang naman to. Amen. Iwasan po natin kwentuhan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kahit mamatay na raw siya sa pag-aayuno, basta marami lang maligtas. Narinig niyo po yung preaching niya na yon? Grabe. Kahit ako'y mamatay. Amen. Mamatay man ako sa pag-ayuno, langit. Amen. Para sa aking pananalangin. Amen. Marami ang gagaling, marami ang maliligtas. Uminsan, sinabi pa nga niya, 28 days na raw mga minamahal sa kanyang pag-ayuno na inabot mga minamahal na between life and death, hindi na raw siya halos makabangon. Amen? Kaya blessed tayo mga minamahal. We can say mga minamahal, our beloved pastors, like a modern Moses. Amen? Moses, mga minamahal. Although pag sinabi mo sa mga ibang fellowship, mga minamahal, masyado nang tinataas yung pastor ninyo. Masyado nyo nang dinodyo. Yung iba, sinasabi pa, sinasamba na raw natin. Sabi, hindi, mga minamahal. We just acknowledge, mga minamahal. Amen? Ating mahal na pastor, if you going to share, mga minamahal, ang istorya, mga minamahal, ni Elijah, where he challenged yung mga Israelites at saka yung mga propeta ni Baal, kasi doon na sila naniwala. I-challenge niya, mga minamahal, kung sino ang tupukin ng apo yung kanyang handog. Yang nasa katotohanan, ginawa ng mahal na pastor yun. Amen? Nung siya'y manalangin para sa ulan. Amen? Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Wala kayong sigla, ha? Praise the Lord. Can you say amen? Praise the Lord. Wala pong ganoon, mga minamahal, in our time, mga minamahal. Even after our dearest Jesus, mga minamahal, after the apostles, mga minamahal. Amen. You can read those finest, mga minamahal, evangelists, Wycliffe, mga minamahal, yung mga preacher, mga minamahal sa Europe, mga minamahal, pero walang mga achievement o walang mga miracles na ating na pakinggan, ating na witness. Nasa Amoranto ako, one time I was in Amoranto Stadium, napakalakas, mga minamahal ng ulan. Ako mismo na witness ko, pagtayo ng mahal na pastor, hindi siya basta tumatayo, lagi nakaluhod na nanalangin. Talagang masisira na, mga minamahal, yung tent. Siya po ay nanalangin. Sabi niya, mga minamahal, magsisi tayo, umawit tayo. 3 yung inawit niya, tandang-tanda ko, there is power. In the name of Jesus, we have a victory. Tapos yung isa pa, mga minamahal, at pagkatapos nun, sinaway niya hangin, ulan, bagyo, tumigil ka. Mga minamahal, ilang minuto lang, mga minamahal, tumigil na kagad. Talagang payapang-payapa, napakalakas, palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hindi na po mabilang yan, mga minamahal. Amen? Let's read the next verse po, mga minamahal. As we read another verse, yung ating pong susunod na verse. Praise the Lord kindly. 1 Peter, unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 17 at 18. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? 18. At kung ang matuwid ay bahagyan ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Amen. Amen. Sa Tagalog po yan, sabi na, at kung ang matuwid ay bahagyan na raw makaligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Ano ba ibig sabihin yan yung matuwid? Amen. Yung mga nakakilala na sa mahal na Panginoon,
Kasing nipis, sabi nga ng mga pastor, kasing nipis lang ng papel. Amen? Na kapag ka ngayon ay namumuhay kang Kristiyano, mga minamahal, once na bumalik ka sa kasalanan, mga minamahal, nandun ka na sa kabila. Amen? E paano yung patuloy pa rin dumadalo at umaaten, mga minamahal, na hindi namumuhay ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon? Amen? Ganoon din yun, mga minamahal. Kaya nga, during that time, mga minamahal, yung pinatutumahal kapatid, doon mismo sa Amoranto Stadium, doon niya nakita may mga naiwan, nag-iyakan, grabe ang hagulgul. Kaya ngayon palang, mga minamahal, dapat kapag nagpupuri tayo, doon na kayo humagulgul. Amen? Hindi yung pagkatapos ng rapture, kasi kahit anong iyak mo, wala nang second batch. Nagkakapuspusan ng mga kapatiran, wala kang nafe-feel na presence. Bakit, mga minamahal? Kulang ka na sa prayer. You grieve the Holy Spirit. Mga minamahal, kaya sabihin mo, matagal na ako sa gawain, may position ako sa gawain, preacher ako, ano ba nang ginagampanan mo? Hindi po yun, mga minamahal. Amen? Sa harapan ng mahal na Panginoon, amen. Ordinary Christian, may ginagampanan, walang ginagampanan. Pantay lang po tayo, mga minamahal, sa ating dearest Jesus. Walang favorites ang ating mahal na Panginoon, amen. Kapag ka ikaw, mga minamahal, ay tunay na naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, hallelujah, paptungong langit ang punta mo, mga minamahal. Punta natin, palakpakan natin ang ating dearest Jesus. Basahin po natin yung next verse, mga minamahal, amen. Hallelujah, glory to God. Pangalawang kay Timoteo, talatan 3, versikulo 1 hanggang 5. 1. Datapat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. 2. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, pasuwain sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. 3. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi maibigin sa mabuti. 4. Mga lilo, mga maitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. 5. Na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinamahal na Panginoon. Hallelujah. In English po, sabi dito, "This know also that in the last days, perilous time shall come." Mapanganib, dangerous. "For men shall be lovers of their own selves, covetous, boaster, proud, and blasphemers." Mga minamahal, it's happening in our time, mga minamahal. Amen? Disobedient to parents, unthankful, and unholy. Walang kabanalan, mga minamahal. I don't know if you've seen, mga minamahal, yung isang parade sa England, mga minamahal. Nagmarcha, mga minamahal, ang mga, hindi ko alam kung LGBT po ito, mga minamahal, nakahubad po sila lahat. I cannot even say this, holy pulpit, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nagmamarcha sila. Imagine, mga minamahal. At makikita natin, mga minamahal, we are living in the world where wrong is right. Pangangatwiran nila, mga minamahal, yung mga bagay na iyon. Where wrong is right. I remember the song, mga minamahal, ni Steve Green, "We're living in a world where wrong is right," mga minamahal. Which is, dun talaga ipaglalaban nila. Verse 4, "Traitors, heady and heavy-minded, lovers of pleasure more than lovers of God." O verse 3 first pala, "Without natural affection and truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away." Denying the power thereof, having a form of godliness. May maamong appearance, mga minamahal, na mayroong kabanalan sa pananamit din, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, hallelujah, tinatanggihang sumunod sa mahal na Panginoon, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Iwasan natin, mga minamahal. Huwag tayong gumaya sa kanila, mga minamahal, sapagkat si Satanas, mga minamahal, ay gumagawa talaga ng paraan because he knows, mga minamahal, ang kanyang oras ay maigsi na. In 2 Timothy 4:1-4, "I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom. Preach the word and be instant in season, out of season.
reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but are after their own lust. Ibig sabihin nito, their own lust, yung sarili nila, mga minamahal, ang susundin nila, their own desire. Kaya nga mga minamahal, yung ibang mga preacher, mga mangangaral, mga ebanghelista, pinipili lang nila yung gusto nilang ipangaral, hindi nila ipangangaral lahat, mga minamahal. Amen? Hallelujah. Dito mga minamahal, for the time will come that they will not endure sound doctrine, but after their own lust they shall they heap to themselves teachers and having itching ears. Teachers having itching ears, they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Turn away from the truth. Kaya salamat sa mahal na Panginoon, tayo ay nasa buong katotohanan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinamahal na Panginoon. Then the next verse, Romans 13:12-14. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness. This means cast off, take it away, depart from the evil works of darkness. Amen? That's what the Bible says. Let us put on the armor of light. What is the armor of light? Amen? Jesus Christ. The Lord say, I am the light of the world. Amen? Hallelujah. And hallelujah, praise the Lord. In verse 13, let us walk honestly. When you say honest, mga minamahal, kapag ka nasa courtroom ka, mga minamahal, you will put your hand on the Bible and the other one, naka-oath-taking ka. You will tell the truth and nothing but the truth. Amen? Ganoon din mga minamahal nung tayo tumanggap sa mahal na Panginoon, amen, na ang magiging Diyos at Hari ng ating buhay, the King and Lord of our life is our dearest Jesus. We made an oath-taking mga minamahal when we were baptized in the name of Jesus. So we ought to serve the Lord faithfully. Sabi dito mga minamahal, let us walk honestly. There is a saying mga minamahal, honesty is the best policy. Amen? But this is spiritual more than that, mga minamahal, as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. Let us walk honestly. In verse 14, but put ye on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill the desire. Pag sinabi na to fulfill the lust thereof. I want you to focus on that last verse, mga minamahal. Put ye on the Lord Jesus Christ. Ano ibig sabihin nun? Ibinihis mo na ang mahal na Panginoon. Amen? You are clothed with the blanket or with the coat of our dearest Jesus. You are covered with His precious blood. Amen? And make not provision for the flesh. Yung desire ng ating laman, mga minamahal, anong gusto nito? Mag-Facebook, manood ng kung ano-anong bagay, matulog ng matulog, mga minamahal, mag-relax, mga minamahal. Okay lang naman mag-relax tayo, mga minamahal. Kailangan din natin na magpahinga. But we must give priority sa paglilingkod sa mahal na Panginoon to pray. Amen? Ano ang ginagawa mo kapag ang cellphone natin nara-run out ng power? I-charge it. Every day we need to charge ourselves to pray. Pray. Nakakapagod naman yan, Brother Ted. Meron bang verse na ganyan? Meron po, di ba? Alam natin. Pray without ceasing. Bakit sinasabi ng mahal na Panginoon? Because the devil is attacking us without ceasing. Mga minamahal, hindi siya tumitigil, mga minamahal. Pagka nagkaroon siya ng opportunity to enter in our hearts and mind, gagawin mo yung mali. Hanggang maliit lang naman to eh. Hanggang sa nadagdagan na. Hanggang sa tumigas na yung ulo mo. Mga minamahal, ginagawa din naman to ng iba eh. May nagpa-counsel nga sa mahal na pastor eh, nakita ko po ginagawa ng ganun yun eh. O di dalawa na kayo, mapapahamak. Amen? O kung 3 na kayo, 4 na kayo, mga minamahal, we live in this world only. The longest days we have here, or the longest years is 120 years. Afterward is what? We died. We have appointment. And after that, when we died, mga minamahal, we're going to live there's life after death, hindi lang 100 years, hindi lang thousands of years. Amen? 100,000 of years, millions of years, forever na po tayo sa kabilang buhay. Kaya ang dapat nating preparation, mga minamahal, ay ang paglilingkod
sa ating pinamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon. Let's read the next verse, mga minamahal. Hallelujah. From the book of, kindly po sa Tagalog, pakibasa po natin. Few verses na lamang po tayo, mga minamahal. We will be finished in a minute. Mga taga-Roma, talatang 13, versikulo 12 hanggang 14. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ang ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. 13, magsilakad tayong mainhin gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan at paglalasing. Huwag sa kalibugan at sa kahalayan. Huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Amen. Amen. Palakpakan natin muli ating pinamahal na Panginoon. 14. Kundi bagkos isakbat ninyo ang Panginoon si Kristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayang noon. Amen. Amen. Palakpakan natin muli ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Four more verses, mga minamahal, ating babasahin. Philippians 2:12-15. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not is in my presence only. Ibig sabihin, hindi lang po pakita ng tao ang ating pamuhay ng kabanalan. Not in my presence only. It means even though you're not in the church, you live a holy life. Not in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Means work out your own salvation. You work it out. You live in the will of God. For it is God which is worketh in you both to will and to do of his good pleasure. Do all things without murmurings and disputing, that ye may be blameless and harmless. Hallelujah. The sons of God without rebuke in the midst of crooked and perverse nation. Among ye shine lights. Among ye shine as lights in the world. Na mag-ilaw daw tayong gaya ng liwanag, mga minamahal. Amen. Hallelujah. And next verse, Romans 11:21. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Lagi tayong nananalangin, instant in prayer. Distributing. Pag sinabi po yung sa verse 11 po pala, not slothful in business, hindi raw tayo mga tamad. Fervent in spirit, mainit sa paglingkod sa mahal na Panginoon. Verse 13, distributing to the necessity of saints, given to the hospitality, maging matulungin, bless them which persecute you, and bless and curse not. Rejoice with them that rejoice, and weep with them that weep. Be of the same mind one toward another. Mind not the high things, but condescends to men of low state. Be not wise in your own conceits. Mga minamahal, ibig sabihin na to, huwag kayong, mga minamahal, magpakatalino sa inyong sariling pangangatuwiran, but know the will of God. Amen? Hallelujah. Recompense to no man evil, provide things honest in the sight of all men, if it be possible, as much as light in you, live peaceably with all men. Makipamuhay daw tayo ng may kapayapaan. Dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, but it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thy enemy hunger, feed him. If he is thirsty, give him drink, for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head. Bless them which persecute you, and bless and curse not. Dito po sa next verse, verse 21, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Praise the Lord. Last verse na po, yung last verse, pakibasa po, skip na po tayo sa mga verses. Book of Revelation. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay patapos na. Itong last verse nating Revelation, ating basahin. May the Lord, mga minamahal, na natutunan natin ang salita ng Diyos na ating ipamuhay, ma-reinforce tayo, maging mainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Revelation, Apocalypse, Kapitulo 20, versikulo 11. Hanggang 15. Hanggang 15. At nakita ko ang isang malaking luklukan, maputi, at ang nakaluklok doon na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas at walang
masumpungang kalalagyan nila. 12, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan na ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. 13, at ipinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ipinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan, bawat tao ayon sa kani-kanyang mga gawa. 14, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. 15, at kung ang sinuman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Amen. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Mga minamahal, sabi dito, mga minamahal, yung last verse, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Amen. Mga minamahal, may nagpatotoo, ang pangalan pala natin sa aklat ng buhay is written in gold. Amen? Can you say amen? Praise the Lord. Kapag ka meron kayo pinuntahang board exam, mga awit, akyat na po kayo. Habang nagsalta, minutes na lang to. Matutuwa ka, mga minamahal, nandoon yung pangalan mo, pumasa ka, di ba? Pumasa tayo sa langit, nandoon tayo. Pero may nagpatotoong kapatiran, mga minamahal. Ang sabi niya doon sa mga anghel, bakit ito hindi ko mabasa? May mga pangalan na akong hindi mabasa. Sabi niya, yaan yung mga Kristiyano na tumanggap na hindi sumusunod. Kaya mga minamahal, this is a warning to us that even if our names in written in the book of life, it could be erased if you do not do the will of God. Hindi ka faithful. Sunday Christian ka lang, Wednesday, Friday. Huwag po, mga minamahal. Amen? Let's clap our hands to our dearest Jesus. Hallelujah. Tayo po'y umawit, mga minamahal, as we sing this song of praise. Hallelujah. We are so blessed that the Lord loved us and chose us.